Kinben Book 6, Chapter 174. Isang minuto na nga lang at matatapos na ang ikatlong quarter, kaso isang hindi inaasahang pangyayari pa nga ang naganap sa laban ng Makati at Calapan. Mas lalo tuloy lumobo ang views ng kanilang live sa social media at lalong naging trending ang laro ng oras na iyon. Hindi na nga muna ipinasok ni Coach Isaiah si Ricky at ipinalit niya rito si Baron. Pinagpahinga niya rin muna si Marlon at ipinasok niya si Shaquille. Mula naman sa team ng Makati ay pinagpahinga na nga rin ni Coach Jawo sina Mario C at Knight Abad. Ibanez, Semeron, Dison, Lee, Hernandez para sa Calapan, Recto, Marcelo, Banaldakis, Kumiya naman sa Makati. Bantayan ninyo si Kumiya, shooter iyan. Nakita ko na siya noon. Paalala pa nga ni Magbuo sa kanyang mga kakampi na pumasok. Makikita nga agad si Baron Semeron na nakakuyong ang kamao at napasulyap sa bench ng Makati. Pasahan ninyo ako ng bola. Wika nga niya at marahang napatingin sa kanya sina Carlo at Larry. Shaq, rebound kapag nagmintis ako. Opo kuya, sabi nga agad ni Shaquille. Hanep ka, sasayangin mo lang pala ang possession. Banat naman ni Dison. Kanina pa akong init na init dahil sa ginagawa nila kay Ricky. Kaya malaki ang chance na panisin ko ang mga ipinasok nilang ito. Baka nakakalimutan ninyo, pang-starter ang galawan ko. Wika ni Baron at napangiti na lang ng pilit si Carlo. Pagbigyan na ninyo, sabi nga ni Marky at napatango naman ng dalawa. Kanila pa rin nga ang bola at mula sa bench ng Makati ay makikita ang seryosong tingin ni Abad sa mga kakampi niyang nasa loob ng court. Hindi ko inaasahan ito, Knight. Akala ko dahil natalo sila ng Pampanga at ng Cagayan de Oro ay madali na lang natin silang matatalo. Mahinang wika ni Mario C na marahang napakuyom. Akala ko rin niyan, pero hindi pwedeng matalo tayo. Sa last quarter ko ibubuhos ang lahat ng laro ko, kaya dapat ay kayo rin. Nasabi na nga lang ni Knight at napatango naman si Mario at si Quintos naman ay marahang napatingin sa bench ng Calapan. Kailangan ako pa rin ng mangibabaw mamaya sa katapat kong si Magbuo. Sabi nga ni Quintos sa kanyang sarili. Marami na siyang nakalabang malalakas sa sentro at tila ba raw kahit natatalo niya si Magbuo ay parang mas lalo pa raw itong lumalakas sa paglalaro. Nagsimula na ngang muling mag-cheer ang mga taga Makati. Sinambot na nga ni Carlo ang bola at si Recto ay kaagad nga siyang hinarangan. Si Baro naman ay agad na sinandalan si Marcelo at agad na ngang pinasahan ito ni Carlo ng bola. Napangiti agad si Baro na hinawakan ng bola. Napatingin pa nga siya sa bench ng Makati at nang makita niya si Abad na nakatingin sa kanya ay doon na nga siya tumingala ng marahan. Nagtatagpo rin tayo mamaya. Kailangang tuparin ko ang sinabi ko noong nagkaharap tayo sa Calapan. Sabi nga ni Baron sa sarili. Pagkatapos nga noon ay pinatalbog niya ang bola at binigyan ng malakas na pagposte si Marcelo. Binigyan nga niya ito ng malikot na post moves at nang maramdaman ni Baron na matatalo na niya ito ay dito na nga siya bumigla ng hawak sa bola at tumalon paharap sa basket. Isang turnaround jump shot ang kanyang ginawa, kaso sinupalpalan siya ni Banal nang magbigay ito ng help defense. Ano na Baron? Bulalas nga ni Dison na agad na napatakbo, kaso nabawi pa rin ni Semeron ng bola at sa pagharap niya ay napatingin siya ng seryoso kay Marcelo at sa lumayo muling si Banal na lumapit agad kay Dison. Hindi pwedeng ganito. Kailangang makita ni Coach na nag-improve ako. Kailangang makatulong ako. Kailangan din ako ni Ricky. Sabi nga ni Baron sa isip at sa muli niyang pag-dribble sa bola ay binigla na nga siya ni Marcelo ng abante. Masyadong predictable ang galawan mo. Bulalas ni Marcelo na may pagngiti pa. Talaga, banat naman ni Semeron at ang bola ay nasa kabila na niyang palad sa kaliwa. Naiiwas niya. Bulalas naman ni Marcelo at sa paglingon niya kay Semeron ay dumiretso agad ito sa basket. Hoy, ipasa mo! Bulalas naman ni Larry at may kita naman agad si Dakis at si Kumiya na napahanda sa paparating na kalaban. Ang rebound, sabi naman ni Shaquille sa sarili at si Marky naman ay hindi na nagpunta sa labas ng arko dahil hindi rin naman daw siya papasahan ni Baron. Best shot blocker ka ba? Bulalas pa nga ni Baron sa pagdating niya sa harapan ni Dakis. Bigla niyang hinawakan ng bola at iniiwas dito sa pamamagitan ng pag-sidestep. Asa ka pang makalusot ka, sabi naman ni Dakis at sa pagsabay niya ay doon na siya binanata ni Semeron ng isang Euro step na napakabilis siyang nalampasan. Sinasabi mo, banat ni Baron at sa pagdating niya sa harapan ng basket ay doon na nga siya tumalon.
para ito sa ginawa ninyo kay Ricky kanina. Sabi pa nga ni Baron sa sarili at sa pagharang ni Kumiya sa kanya at paghabol ng talon ni Dakis mula sa likuran ay dito nga niya agad na iniiwas sa dalawa ang bola habang nasa ere. Kalma lang, sabi ni Baron at sa paglampas niya sa basket ay doon na nga niya pinakawalan ng isang reverse layup na kinaseryoso ng mga sumabay sa kanya. Umangat ang bola papunta sa basket at kasunod noon ay ang pagpasok nito sa butas noon. Depensa na, full court. Bunalas ni Baron na parang naguutos sa kanyang mga kasama. Ang lakas ng utos ha. Banat nga ni Dizon. Kulang pa yan sa ginawa nila kay Ricky. Sabi nga ni Baron at nang marinig ito ng mga kakampi niya ay doon na nga bumigla ng madikit na depensa ang mga ito sa kanilang mga katapatan. Agad niyang ipinasa ni Kumiya ang bola kay Recto kaso sa pagharap niya sa side nila ay narito na kaagad si Ibanez na kumakaliwa at kanan sa kanyang harapan. Sina Banal at Marcelo nga ay napatakbo papunta sa side nila at nang makita ito ni Recto ay agad siyang tumalon at ibinato ang bola kay Marcelo. Pataas na pasa iyon at sa pagbagsak noon ay siya naman pagtakbo ni Ibanez sa side pa rin nila. Ang bola naman na papunta kay Marcelo ay hinampas ni Baron at doon na nga makikita sa mga mata ng Kalapan players ang angas at pagbawi sa mga nangyari. Si Coach Jawo nga ay ramdam din ang alab ng mga mata ng mga players ng kalaban na marahang ikinangisi ni Abad. Hayaan natin sila. Buburahin natin iyan sa pagpasok uli natin sa court mamaya. Sabi nga ni KE7 na makikita pa rin sa mukha ang kumpiyansa. Hindi raw siya pwedeng magpatalo sa ginagawa ng Kalapan, lalo na ni Mendez. Nakuha nga ni Dizon ang bola at doon na nga niya ibinato ito kay Ibanez na hinabol agad ni Recto. Sa pagsambot naman ni Carlo ay bumigla siya ng pagkaliwa at sa pagsabay ng kanyang defender ay binigla niya ito ng pagtalikod at nang pipihit na siya paharap ay bigla na lang niyang hinawakan ng bola. Humakbang pauna ang isa niyang paa at tumalon paharap sa basket. Napakuyom na nga lang si Recto dahil sa turnaround jump shot na iyon. Hinalit nga ng bola ang basket at doon na nga napakuyom ang mga manonood dahil tuluyan na nga lumamang muli ang Kalapan City sa team nila sa score na 94-95. Sa paglapag nga ni Carlo ay isa na namang full court defense ang ginawa ng mga nakaasul. Napabato tuloy si Kumiya ng bola sa side nila. Doon na nga kumaripas ang takbo sina Recto at Marcelo. Kaso lumampas sa kanila sina Dizon at Cimeron na nagunahan pa sa bola. Akin, sabay na wika ng dalawa at si Coach ay sayangain na pailing na lang. Anong ginagawa ninyo? Ipasa na ninyo ang bola. Sigaw naman ni Carlo at si Larry na nga ang nakakuha ng bola. Ibabato na nga niya ito kaso pinatalon lang pala niya ang dumating na si Marcelo. Iniwasan niya ito at umabante. Sa pagdating nga ni Larry sa side nila ay napatingin agad siya sa oras. 25 seconds na lang. Sabi nga ni Larry at sa pagdating ni Banal sa kanyang harapan ay dito na nga niya agad na pinalapit si Shaquille para sa screen. Pasa mo sa akin, sigaw naman ni Baron kaso hindi siya pinansin ni Larry. Sa pagbangga nga ni Banal kay Hernandez ay dito na nga siya bumigla ng takbo papunta sa basket. Si Kumiya nga ay agad niyang nilampasan at sa pagdating niya sa may basket ay agaran din siyang tumalon. Napakuyom ang mga manonood at dito na nga rin lumitaw si Dakis para pigilan siya. Ang mga manlalaro nga sa bench ng Makati ay nagdilim na lang ang paningin dahil ang best blocker nila sa team ay dinakdakan ng harapan ni Dizon. Ang mga manonood ay natulala na lang at ang referee nga ay sumilbato pa. Sabay ngang lumapag sa ibaba sina Dizon at Dakis. Nagkaangasan at nagkatinginan pa sila kaso ngumiti na lang si Larry at tinapik ito sa balikat. Nice try. Napakuyom na nga lang si Dakis. Paano raw nagkaroon ng mga ganitong manlalaro ang Kalapan? Naipasok pa nga ni Dizon ng bonus shot at itinaas pa nga niya ang dalawa niyang kamay habang paatras na lumalayo. Tagumpay ang 3-point play niya at sa pagpunta ng bola sa Makati ay agarang pasahan ng bola ang ginawa ng mga ito. Nagpakawala nga si Banal ng tres sa pagtunog ng buzzer kaso nagmintis iyon na ikinakuyom sa tuwa ng mga players ng Kalapan. Nakakabinging katahimikan din ang maririnig sa venue at maririnig na nga lang ang palakpak ni Abad nang magdatingan ng kanyang mga kakampi sa bench nila. Ayos lang iyan, may 10 minuto pa. Iparamdam natin sa kanila na kaya nila tayo para mas masakit kapag hindi sila nanalo mamaya. Wika nga ni Abad at makikita nga sa mga mata nito ang nagliliyab din itong determinasyon mula sa isang MVP ng liga. Sina Quintos at Singa ay tumayo na rin at nagbanat-banat ng braso at binti. Napahinga sila ng malalim at napatingin kay Knight.
94-98 nga naging score sa pagtatapos ng ikatlong quarter. 11 puntos nga lang ang nagawa ng defending champion sa unang 10 minuto ng second half kumpara sa 39 points ng Calapan City. Nakakagulat ito para sa maraming nakasubaybay sa liga, pero mukhang sa natitirang 10 minuto ng laban makikita kung sino ba talaga ang halimaw sa ligang ito. Calapan ba o Makati? Mendez ba o Abad? Walang nakakaalam hanggat hindi natatapos ang laban.